Ano tanong mo, brother? May kwento lang muna ako saglit lang bago ang tanong. Sige, 20. Kahapon kasi, in-invite ako ng kaklase ko sa church nila. Yep. Tapos, habang nagsisimula yung program, unang program nila ay sa offering. Tapos yun, nagsalita na yung speaker nila. Tapos, may mga butas akong nakita, like may mga verses silang ginamit na hindi naman talaga tugma doon sa ipinipreach nila about sa sowing and reaping. Yung sowing, nakita na naman yung ganun, sowing and reaping. Wait, putulin kita. Sandali, huhulaan ko lang. Sorry, hindi ko mapalampas. Excited ako dito. Excited talaga ako rito, sobra. Sobra excited ako rito. Huhulaan ko. Yung sowing and reaping, ang sinasabi yung sowing, parang magbibigay ka sa kanila ng pera. Tapos tsaka kakanin ng pera galing sa iba. Tanginabi ko na kami. Sige, tuloy ang kwento. Tuloy ang kwento. Pagkatapos doon na sa main sermon, yung pastor nila yung magsasalita. Oh. Tapos yung preaching nila mas nakafocus sa prosperity gospel, hindi talaga yun sa katotohanan kung bakit naparito yung Panginoon natin. Mas nakafocus sila sa pagyaman, sa pera talaga, sa pera, literal na pera. Tapos may mga ikinomento siya na membro nila na sabi niya na ito si ano na nagbigay siya ng pera dito, nag-offer siya, tapos binago ng Diyos ang buhay niya. Nakala mo ba binibili yung pagbabago, binabayaran sa Diyos para mabago yung buhay ninyo? Tapos siya, ang dami pang butas na nakita ng mali ko. Tapos sa isip-isip ko habang nakikinig, mali ang simbahan na kung hindi tama yung pagtuturo nila. Tanong ko po, tama ba yung perspective ko, yung pag-iisip ko na sinabi kong mali yung tinuturo nila? Nadali mo, brother. Tang-ina, ang kapal ng Biblia, brad. Ganyan kakapal, oh. Tapos puro tungkol lang pala sa pera yon. No? Sa kapal ng Biblia, tungkol lang pala sa pera lahat yon. Walang bigong kilos, walang bigong kibot na walang bayad. Sabi ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos. Pilipinas, magising ka, napakalaking negosyo ng putang inang relihiyon. Huwag mong kakalimutan, ang pagsamba sa Diyos, hindi kailangan ng masyadong madaming pera. Bakit? Kasi mas importante sa Panginoon ang mabuting puso at ang mabuting paggawa kaysa sa putang inang perang paulit-ulit pinangangaral ng mga pastor ninyo. Napakasarap ng tubig na iniinom ko ngayon. Napakasarap ng tubig na iniinom ko ngayon. Napakasarap ng buhay ko. Napakasarap ng tubig na iniinom ko. Napakasarap ng buhay ko. Isa sa mga pinakamalalaking na-enjoy ko sa buhay, yung kalinawan ng isip. Kaliwanagan ng isip. Ang liwanag Ang liwanag sa akin Ang liwanag sa akin Biro mo yung kapal-kapal ng Biblia. Basahin mo buong Biblia. Simulan mo sa Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, Bilang. Simulan mo sa lahat ng mga nauna. Tapos tignan mo kung gaano kakonti lang ang banggit tungkol sa pera. Isunod mo yung mga propeta, isunod mo yung mga hari. Tapos tignan mo kung gaano kakonti ang banggit tungkol sa pera. Tapos isunod mo ngayon ng mga ebanghelyo. Tignan mo kung gaano kakonti ang banggit tungkol sa pera. Pero sa kanila, doon lang umiikot. Doon lang umiikot. Tapos kaliwat ka ng testimony pa yan ng mga taong nagbigay ng pera at yumaman daw. Wala kayong pinagkaiba sa networking yan. Ano kayo na pinagkaiba niyan ngayon sa networking? Power ng power. Diyan naman, emen ng emen. Power! That's another term for emen pagdating sa religion. Dalawa lang sila, papower-poweran at saka nag-emen-emenen. Power-power, emen-emen. Tama. Tapos na po Tapos nakakalungkot lang sa part na kasi karamihan sa mga audience nila o yung mga bisita nila is mga kabataan, nakakalungkot lang. Kasi mga kabataan yung nauuto nila sa networking at saka sa ganyang emen-emenan Yung mga matatanda, kabisado na nila sistema ng mundo Mga matatanda, pakita ko sa inyo. Mga matatanda, tayo muna magsipag-usap mga matatanda. Mga matatanda, tayo muna magsipag-usap mga matatanda.
Ilan sa inyo, mga matatanda, yung palagay mo na dali ka ng mga putang ina siraulong relihiyon na puro pera lang ang interes sa inyo. Ramdam na ramdam mong puro pera lang talaga at pera lang talaga at pera lang talaga. Ba't adan? Ba't adan? Hey! Alam mo na, mahal mo na. Type yes kung kasama ka ron sa mga napansin mo na puro pera yung mga religion. Type yes, type yes. Hindi. Yan, okay, makikita nyo kayo, mga matatanda, kita nyo yan. Yung mga bata, daling mauto sa ganyang mga pera-pera eh. Tara mo, majority ng mga bata na dadali sa ganyan networking, pera-pera, mga power-power, yaman-yaman, bigla ang yaman. Yan ang mapapansin mo, bigla ang yaman eh. Yan ang mapapansin mo talaga eh. Ang pangako ng karamihan dyan, biglang yaman. Pag biglang yaman, alam mo na hindi stable yan. Importante stability, matibay na pundasyon. Matibay na pundasyon, importante bago yung gusali itatayo sa ibabaw. Ang pundasyon mo napakamabuhay, 'di ba? Malamya. Ang lamya ng pundasyon mo, tapos biglang yaman na ipapangako sa iyo. Taka na, palagay mo kahit magkaroon ka ng sobrang daming pera, kaya mo ba i-sustain 'yan? Kaya mo ba i-sustain 'yan? Ano, tingnan mo, ang dami nila, yung mga nadali sa mga dali sa MNMN. MNMN. Parehas ng power yan eh. Yung MNMN, parehas ng power. MNMN. Di ba? Ay, inang yan. Yung iba, malinis yung intention eh. Yung iba dyan, malinis talaga yung intention. Yun ang nakakalungkot yan. Nadadaya nila dyan, puro mga walang malay eh. Tama sabi ni Pablo eh. Sa karamihan ng mga logic daw ika. Dinadaya ang puso ng mga walang malay. Dinadaya ang puso ng mga walang malay. Mas okay, diretso mas okay pa nga yung toxic positivity ng ng networking kaysa sa toxic positivity ng mga MNM na yan eh. Yung toxic positivity ng networking, kumikita talaga. Paglabas, tuturuan ka nila, training, blah blah shit, di ba? Paglabas mo doon, hindi ka doon sa networking yayaman. Paglabas mo sa networking, apply mo ngayon sa tunay na negosyo yung mga bagay na natutunan mo sa networking, tingnan mo gumagana. Hindi gumagana sa loob ng networking, sa labas ng networking gumagana. Pero itong mga power, MNMN, puta, loob at labas ng simbahan ninyo. Tingnan mo kung gumana magkaroon ka talaga ng pera. Tingnan mo kung gumagana. Iba naman, anong tawag ito? Placebo effect. Akala nila gumagana, akala mo lang yun. Yung red car syndrome, diba? Akala mo yumayaman ka, akala mo lang yun. Pero tignan mo, nasa abroad ka, tingnan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman sa wala. Tapos pagdating mo dyan sa abroad, balik ka na naman sa parehas na bansa, kung saan ka nang galing, MNMN ka na naman. Tapos wala ka na naman pera. Magkakapera ka dun sa bansa na yon. Maki-MNMN ka sa kanila, tingnan mo, mawawala ka ang pera. Pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman uli sa wala. Asan ang prosperity dyan? Ganyan ba prosperity tinuro nila Kristo? Yung totoo, ganyan ba prosperity tinuro nila Kristo? Puro panlupa. Utang ina. Oo, diba? Tingnan mo pagkatawag sa inyo mga kapatid. Hindi marami sa inyo mga mayayaman ayon sa laman. Hindi marami sa inyo mga matataas sa tao ayon sa laman. Kundi pinili ng mga tao pinili ng Diyos ang kamangmangan ng sanlibutan na ito upang hiyain niya mga marurunong. Nakasulat sa Biblia yun eh. Pinili ng Diyos ang mga mabababa ng sanlibutan na ito, ang mga mahirap ng sanlibutan na ito upang hiyain ng mga mayayaman. Ito namang mga religion na to nagpapayaman. No. Tangina. Kinangin ng mga tao yan. Alam mo, minsan mamamangha ka na lang talaga eh. Mamamangha ka na lang. Alam naman nila wala sa mga utos ni Kristo yung yung tights na yan. Alam nyo yan, mga pastor, alam nyo yan. Yung mga iba naman tangang miyembro, pinagtatanggol pa yan. Nakadepende ka sa puso yan ng nagbibigay. Nakadepende sa puso ng nagbibigay. Tapos wala ka malay, sa demonyo pala yung putang inang pastor mo. Tapos yung pastor mo nasa demonyo, malinis ang puso mo. Sinusuportahan mo pa yung sa demonyo. Hindi mo alam na sinusuportahan mo. Kaya ka pinapaliwanag ko nga sa inyo. Kaya pinapaliwanag nga di ba? Ito nga isang mga bobo na ganito, yung mga gaya TikTok trends, mga pangalan niya mga pambobo. Ganun talaga kapag addict ka, hit pa. Mga basura ng lipunan kayo. Alam, magawa muna kayo ng pangalan bago nyo ko birahan. Tangin ng mga tao to, bobo. Kinang ina nyo. Yung alam mo, hindi nag-iisip. Nauuna yung emosyon ninyo. Nauuna yung emosyon. Alam nyo, ingatan nyo sarili nyo sa religion. Tangina, kumukuha ng emosyon yung mga religion na yan. Sineset up nila yung buong lugar nila para kumuha ng emosyon. Ngayon, pag ikaw naman emotional ka na, akala mo, nararamdaman mo ang presensya ni Lord. Nararamdaman mo yung presensya ni Lord. Nauubos ang laman ng bulsa mo. Hihitin naman, pansinin mo. Ikaw, nararamdaman mo yung presensya ni Lord. Sila, nararamdaman nila yung blessing. Ikaw, nakakaramdam ka ba ng blessing? Ikaw yung nawawala ng blessing, sila nagkakaroon.
nararamdaman niyo yung pera. Oo, damandama eh. Damandama, ba't adan? Ba't adan? Alam mo, Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo sa mga kumukuha ng puso. Ingatan mo ang sarili mo sa mga taong kumukuha ng puso. Yung mga magagaling kumuha ng puso, magaling din kumuha ng pera. Nagkakatalo lang naman, alam mo, wala naman tayong pag-uusap dun sa pagkuha ng pera eh. Nagkakatalo lang yan kung sulit yung kapalit ng pera. Doon lang nagkakaproblema eh, kung sulit yung kapalit ng pera. Kasi tignan mo, katulad niyan, konting buladas, konting bulatcheras, di ba, paparamdam sa'yo pamilya, Lord, ganun, presensya ko nun ni Lord. Puro emosyon yung binibenta sa'yo, ang kapalit nun, 10% ng sweldo mo. Sulit ba yan? Ina, di ba? Sulit ba yan? Masulit pang bumili ka ng tilapia sa palengke. At yun, nabusog ka pa. Yan po, kailangan mo, paglabas mo, gutom ka, tapos may mga nagtitinda ron, sila rin yun. Dagdag pera na naman. Tanginang yan. Sila rin yung nagtitinda. Sila rin yun. Dagdag pera na naman. May quota yung mga yan eh. Kung paano minamaneho negosyo, ganun nila minamaneho simbahan eh. Mali eh. Mali talaga. Kung paano minamaneho negosyo, ganun nila minamaneho simbahan. Puro papasok ang pera. Ang lakas tumubo niya, walang tax yan eh. Ang lakas tumubo niya, basta paparehistro mo lang, ganun. Pag rehistrado ka, solve ka na dyan, walang tax yan. Accepted na kaagad sa tax yan. Pero napakalaki nun, 10% na lahat ng membro mo. Ang lupit nun, 10% ng lahat ng miyembro mo. Tapos, isama mo pa doon na hindi pa yan yun. Puta, marami pa dyang mga parang sobre-sobre, abo-abo yan. Pag upo mo nga pa nga lang, ramdam mo na eh. May nalukot pag upo mo eh. Tapos pag kuha mo sa puwet mo, putang ina, sobrang dami. Ang lakas kumita ng pera ng mga hayop na yan. Wala lang kayong malay, ang lakas kumita ng pera ng mga hayop na yan. Sabihin, ano na may kaya? Voluntary. Voluntary, iniuutos mo tapos sinasabi mong ninanakawan ng Diyos kapag hindi nagbigay. Voluntary pa ba yun? Tinatakot mo miyembro mo voluntary? Sa akin po, kinang ina mo, extortion ang tawag dyan eh. Extortion ang tawag dyan. Panghihingi na may kasamang pananakot. Extortion ang tawag dyan. Pilipinas, magising ka puta. Magising ka Pilipinas. Mas lang ang bunganga ko. Pero alam ninyo, totoo sinasabi ko. Alam nyo yan, totoo sinasabi ko. Follow-up question, brother. Saka ano po, ang pagkakaintindi ko po kasi sa pagtulong is hindi, or pagbibigay, hindi direkta sa Diyos, kundi sa kapwa-tao mo. Kasi sabi nga ni Jesus na, hindi ko maalala ano yung verse, basta parang ganito, sa tuwing humihingi sa iyo ng tulong, humihindi rin kayo sa akin. Kapag tinutulungan niyo yung mga humihingi sa iyo ng tulong, tinutulungan niyo na rin ako. Parang ganun. Nasa 25 ni Mateo. Ito po pa. Opo. Saka ito follow-up question ko. Dapat po bang sabihin sa kaklase ko na kung nasa nasa maling samahan siya at sa anong paraan ko po ba sasabihin siya na hindi siya ma-offend o masaktan? Mahirapan ka ron, walang propeta kadalugdan sa kanya sarili lupain. Pwede mong sabihin as a form of pagmamalasakit, as a form of suggestion, unsolicited pa na advice, pwede siguro. Pero pag talagang ayaw makinig sa'yo, ama na lang. Ang nakasulat sa Biblia, pabayaan nyo silang mga bulag na taga-akay. Pag ang bulag umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. Kaya tinan mo, pansinin mo, ako nagsasalita sa lahat. Makinig ang makinig, hindi makinig ang hindi makikinig. Pero wala akong pakialam kung hindi ka makinig sa akin, bahala ka sa buhay mo. Ganun ka simple. Hindi yan para pipiliti pa kita, punta ka sa bahay nyo. Hoy, tumigil ka na sa pagbibigay mo ng 10% dyan sa putang inang yan. Mga impacto yan, anak ng demonyo yung mga hayop na yan. Bakit? Nakasulat sa Biblia, 8:44, yung mga sinungaling, ang tatay niyan, demonyo. O yung mga tao na nagsisinungaling sa'yo ng tahasa, wala namang inutos si Kristo sa Biblia na magbigay ng tithe sa mga Kristiyano eh. Diba? Wala nakasulat na gano'n sa Biblia, magbigay ng tithe sa mga Kristiyano. Wala ka mababasa no, sa buong bagong tipan. Ang gagawin nila dyan, hihilutin nila ngayon yung mga talata para may sumang-ayon sa gusto nila. Minsan may mga binabasa pa silang talata na inutos daw ni Kristo, tapos ang kausap, Escribas at Pariseo. O, tignan mo, hindi Kristiyano kausap eh. Tapos wala silang choice. Wala ka talaga mababasang ganun. Si Kristo nag-utos ng tithe sa miyembro Kristiyano. Wala ka mababasang ganun sa buong Biblia. Wala tithes. Wala ka mababasang ganun. Diretsahan yan. Wala ka mababasa na sinabi ni Kristo magbigay ka 10% o tithes o ikapo. Wala ka mababasa na si Kristo may sabi. Ang nakasulat dun sa Biblia, meron ka mababasa, Escribas at Pariseo ang sinasabihan ni Kristo. Nasabi niya, sabi niyo Escribas at Pariseo, nagbibigay kayo ng ikapo ng ng anis at kumino. Ang mga bagay na ito lalong maliliit. Pero dapat nyong gawin. Tama na gawin niyo yan. Nakasulat yun. Tama na gawin niyo yan. Pero huwag niyong kakalimutan yung mga mas dakila pang bagay ng kautusan. Yung pagkaawa, bla bla, etc. Ayun, nakasulat talaga yun. Sinabi niya yun sa mga Escribas at Pariseo. Pero tingnan mo sa Kristiyano na kausap niya. Nakausap niya Kristiyano. Meron bang ganun?
Nako Pilipinas. Nako Pilipinas. Hindi naman natin itinatanggi na meron talagang nakasulat sa Biblia ang pag-aambagan at pag-aabuluyan. Nakasulat yun. Pero hindi tithes ang utos sa mga Kristiyano. Ang utos, ikalawang Korinto 9:7, magbigay ayon sa pasya ng puso. Ano ba ibig sabihin ayon sa pasya ng puso? Ibig sabihin, ang puso mo, ang pagpapasya, kung ilang porsyento yan o ilang magkano yung bibigay mo. Hindi yan sa ipinasya ng leader na kinuha sa lumang tipan, isasaksak ngayon sa bagong tipan. Di ba? Otherwise, ano na kayo ng pinagkaiba ng luma at saka bagong tipan? Kung yung utos sa lumang tipan, siyang utos din pala sa bagong tipan. Ano yan? Ba't nagkaganyan? Ang lakas kasi pagkakitaan yan tithes eh. Ang lakas pagkakitaan yan tithes. Sukat 10% ba naman ang lahat ng kinita mo diretso sa pastor. Huwag tayo maglokohan. Sabi, hindi naman ikaw lahat ng kinita diretso sa pastor, bla bla bla. Para ikain sa gawain. Ano gawain? Yung bayad ng ilaw, tubig, renta. Sige, yung bayad ng ilaw, tubig, renta. Talaga ba? Okay, sige. O, saan napupunta ibang pera? Sige, saan napupunta ibang pera? Huwag tayo magtaranta doon, Pilipinas. Ang tatanda na natin, puta. Ang tagal ng buhay na itong bansa na to, hanggang ngayon tinatarantado ka pa rin ng mga pastor mo. Noong unang panahon, lumitaw nga si Rizal dito sa Pilipinas. Nakita mo, nilabanan ng mga private, di ba? Ngayon naman, itong mga tao na to, puta, tanggap na tanggap nyo ngayon yung mga ganyang klase ng impacto na tayo-tayo na rin ng putang inang nagtatangkilik. Doon nakakapagtaka eh. Taka na tinatangkilik nyo yung ganyang klase ng kaululan. 10% na sweldo mo hihingi ng putang ng pastor mo. Saan dadali ngayon 10% na sweldo mo? Eh paano kung kumikita ka 1 milyon isang buwan? Eh di 100,000 sa pastor lang. Okay ng ina. So wag yung sabihin sa akin, para sa gawain. Anong gawain? Paliwanag mo sa akin gaano kalaki yung expenses niyan. Kasi pag nagbayad ka kasi ng renta, kasino lang yan. 200,000 siguro kada buwan kapag sobrang laki ng venue. 100,000 siguro kada buwan pag talaga sobrang laki talaga ng venue. Maliit lang naman, hindi naman kalakihan yan eh, 'di ba? Tapos isama mo yung ilaw, tubig, renta, tapos sweldo. 'Di ba? O ano pa? Pagkatapos nun, ano pa? 'Di ba? Papakain sa mga tao, gasino lang naman 'yun. Sige. Ano pa? Yung milyon-milyon na kinikita ninyo kada buwan, saan napupunta? 'Di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Eh sa akin, puta, panloloko ng kapwa, diretsuhin ko kayo, Pilipinas, panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Bibirakan pa nila yan, sabi. Panahon pa ika ni Abraham, may tithes na. Panahon ni Abraham, may tithes na. Wala naman sinabi doon na inutusan si Abraham na mag-tithes. May mababasa ka ba na gano'n? Inutos kay Abraham na mag-tithes kay Melchizedek. Oh, sige. Sige, ganyan nila hinihilot yan eh. Para palabasin nila, sobrang lumang utos na yan. Ganun yan eh, para palabasin nila, sobrang lumang utos na yan. Eh, panahon pa daw ika ni Abraham, may tithes na. Diyan nila hinihilot yan eh. Panahon pa ni Abraham, may tithes na. Oo. May mababasa ka ba inutos kay Abraham yon? Na, at may mababasa ka bang inutos kay Melchizedek na tumanggap nun? Na, kasi yung tithes na yan, inutos yan sa dalawang magkabilang panig. Doon sa mga tribo ni Levita, inutusang tumanggap. Yung iba namang mga tribo, inutusan magbigay. So dalawa pala utos, ano? Isang utos na tumanggap at saka isang utos na magbigay. Humanap ka ngayon ng talata sa Biblia na inutos sa mga Kristiyanong tumanggap ng tithes. At humanap ka rin ng talata sa Biblia na inutos sa mga Kristiyano magbigay ng tithes. Kung may mababasa ka niyan, sige. Dalawa utos. Hindi lang yan magbigay lang ng tithes, hindi ganun. Dalawa utos. Isang inutusan tumanggap, isang inutusan magbigay. Yan ay inutos eh. Inutusan magtumanggap at saka inutusan magbigay. Sa Kristiyano, humanap ka ng ganong utos na tumanggap kayo ng tithes at saka magbigay kayo ng tithes. Kung may mababasa kayong ganon, sige. Huwag nyo hihilutin Biblia. Diba? Walang hilutan. Basta hanapin nyo salitang tithes, tapos inutos na ibigay yan. Kasi nung lumang tipan, inutos talaga yan, diretso eh. Lumang tipan, inutos talaga. Wala naman kasi halos nagtatapat sa inyo, Pilipinas. Yan na nalulungkot ako. Takina, mga tao, maarting hindi mamamatay. Pilipinas! Papaalala ko lang sa iyo, Pilipinas, huwag kang umarting hindi ka mamamatay. Hindi ka immortal. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang. Magtapat ka sa buhay mo, Pilipinas. Ang magtatapat hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Tapos ang nakasulat doon sa kabila, sa Apokalipsis, magtapat ka hanggang kamatayan. Nakakapagtaka mga tao. Nag-aakay kayo ng kaluluwa ng kapwa na tao nyo sa kasinungalingan. Alam nyo naman yan.
Alam nyo naman yan. Hanap kayo talata sa Biblia na sinasabing magbigay ng tithes. Huwag nyong hilutin yung talata, ha? Huwag nyong hihilutin. Kasi nakikita ko ibang pastor, ginagawa, hinihilot yung talata sa Biblia, eh. Hindi ka naparito si Kristo upang sirain ang kautusan. Naparito ika siya upang tuparin. Kaya tithes ika yan. Ay, nako, Pilipinas. Pilipinas, Pilipinas. Ingatan mo sarili mo, masyadong maraming gutom na buhaya at mga asong kawalang kabusugan na mga taong relihiyoso kuno. Ayan, nasagot ko rin. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig at sa pagmamahal sa akin.